Majority of Filipino, sabi po ng WR Research says, BP Sara should face impeachment. Dapat harapin ni BP Sara ang Senate impeachment o paglilitis sa Senado. Nakalagay po dito ay 90%. Dapat magbitiw si Sara bilang ikalawang Pangulo bago magbuksan ng paglilitis. 9.7 po. Tapos, 5 in 10 Filipinos say senators should decide on the case based on the weight of evidence. Ayon sa kanilang pagsusuri sa ebidensya, 50%. Ayon sa kagustuhan ng mamamayan ng Pilipino, 31%. Ayon sa kanilang sariling konsensya, 6.7%. 1 in 3 Filipinos, Senate should convict Duterte. Ayan na, acquit. 23% lang po. Dapat mapawalang Sara si BP Sara. 23% lang po ang numiling na mapawalang sala si Sara. Ayan po, 23%. Ang convict po ay 34%. Ang sure po ay 43%. Ito yata po ang hindi nalalaman ng mga senador. Okay? Ito po ang hindi nalalaman ng mga senador at nagpapaniwala sila sa mga survey na misteryoso. Okay? So marami po ang gusto talaga makonvict si Sara, dumaan tayo sa impeachment. Hindi po kasi natin pwedeng baliwalain ang impeachment at yung pinapangunungala po ng iba't ibang mga senador na pinapanukala nila na tablayin 19 to 20 tablado. Hindi po pwedeng mangyari yon. Impeachment, masyado pong, kumbaga po, masyadong makapangyarihan yan salitang impeachment. Dahil special kind po yan. Kumbaga, special kind nga yung tawag sa kanya eh. Na kung saan, dahil sa kanya, kayang i-transform netong impeachment na word ang isang senador sa pagiging jury. Ganun po ka-espesyal ang salitang impeachment. Ngayon, ano po bang pinagpalit? At gustong unahin muna ng mga senador. Ito po yung pinagpalit nila. Ano ba yung mga Senate bills na gusto nilang gustong i-priority kunwari ni Chis Escudero? SBN 89 Senate Bill 890 Government Optimization Act empowers the President to streamline the executive branch over 5 years, eliminating redundancies and improving services without downsizing. Ayan po yung mga priority. MTRCB Act, Free Funeral Service Act, Expanded PSHS System Act, Lifelong Learning Development Framework Act, Revised Animal Welfare Act. Ayan po ang pinaprioritize ng ating mga senador ngayon. Lalo na tong Revised Animal Welfare Act. Mas binibigyan pa nilang yung mga hayop, hindi yung gobyerno, mga government official na hayop. Mas nakakatakot po yung government official na hayop. Diba? Ayan po ang mas inuna at priority ni Chis Escudero at ng mga mayorya. At ito po nakakapagtaka kasi itong mga mayorya na to, na pamumuno po ng mga Duterte Black, na mga pinagtulungan nila ito para ma-move. Mga tanga. Ngayon, ipapakita po ako sa inyo, syempre, para sa 2028 to, naging hunyango na. Ewan ko, kayo na umusga.
Iingat ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kasamahan sa Senado laban sa pagdaan sa botohan para pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Oh, Duterte. mag-ingat daw kayo, sabi ni Cayetano. Hindi ako maniwala sa'yo. Hindi ako maniwala. Duterte. Pagdidiin niya, mandato ito sa kanila ng saligang batas at kailangan nilang gawin. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos pagdebatihan sa plenaryo kahapon, wala pang napagkakasunduan ang mga senador sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Chis Escudero, walang pinagbotohan kahapon dahil wala namang nagmosyon para magbotohan. Napag-usapan na rin kasi nilang sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Puro manifestation yung ginawa kahapon. Para may gumalaw, may dapat mag-move. Di ba? Kung may magmomosyon, pagbobotohan yan. Pag nag-object, pagbobotohan yan. Pag may nagmosyon, walang nag-object, edi tuloy-tuloy yun. Ang maaaring pagdesisyonan ng Biro mo Biro mo, gusto niya may magmosyon, may mag-object. Biro mo, etong kalokohan ni Cheese, talagang angat na angat eh. Tinanong ka na nga Tinanong ka na nga ni Coco Pimentel. Oh, tinanong ka na nga. Hindi mo pa napapasok sa sa Senate Commission of Rules yung impeachment. Mamaya tatalakayin natin, tingnan nyo. Kuyang Senado kung aagahan ang pagtalakay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte o hindi kaya ay ibasura na ito. Nagbabala si Pwede ba naman yun? Ngayon lang tayo, alam mo, hindi sila kinikilabutan, alam mo yon? Hindi sila kinikilabutan na ibabasura nila yung impeachment. Ngayon lang tayo nakakarinig ng ganito Nasa konstitusyon, pinapahalagaan ng konstitusyon yung impeachment. Sila gusto nilang ibasura ang impeachment. Paano mangyayari yun? Paano po mangyayari yun? Imagine niyo yung impeachment mababasura. Yung impeachment na nakapaloob doon ang good governance, nakapaloob doon ang mga misteryosong bank account, nakapaloob doon ang different kinds na paglulustay ng pera ng taong bayan. At hindi lang po yun. Dumaan po yun sa iba't ibang hearing. At hindi lang po yun. Pinagbutuhan yun ng 2/3 ng Senado. Tapos pagdating sa 2/3 ng Kongreso, pagdating sa Senado, ibabasura. Saan ka makakakita nun? Tapos ang dadahilan nila sa atin, tatawid na kasi ng 20th Congress. Pusangin ang yan, Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ng proseso ng impeachment. Kung kailangan mo pa bang pagbotohan yung pag-convene Senate impeachment kahit na isa constitutional mandate ng Senate? Kung a simple majority. Pagka constitutional mandate, gagawin mo. Sabi ni Cayetano, kapag constitutional mandate, gagawin mo lang. Having said that, di ba kasi yung implementing it, totoo kasi yun eh. Alam nyo, constitutional mandate nila yon. Sila ay dapat tumugon. Di ba? Kailangan po tumugon sila sa panawagan ng konstitusyon na kayo ay mag-impeachment, maging jury. Hindi po tinatanong ng konstitusyon yung sinasabi nilang kung tatawid ba. Wala naman sinabing ganun eh. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan yan. But then may botohan kasi 25.
So, can it be overturned by a simple majority vote of the President of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi dapat. Isa pang nakabimbing tanong kung pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng bise. May mga senador na nagsasabing hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa. Naku po, eto na, Bato de la Rosa, hindi daw dapat. Tignan natin, anong dahilan ni Bato? Ang galing ang talino pala neto. Talino pala si Bato eh. Bakit, Bato? Bakit hindi dapat? Dalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na diwaga yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. If you want to ask me, my own personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid. Tanga-tanga ka. Based on your research, ano ni research mo? Tik-tek? Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Ikaw naman, GMA, ang daming i-interviewin yung mangmang pa. Ang daming i-interviewin ng GMA, yung mangmang pa at walang alam. Biro mo, ang pinoproblema lang po natin ay pagtawid. Isipin nyo po ang pinoproblema lang natin yung pagtawid. Hindi natin pinoproblema ngayon yung paglutas sa katotohanan ng isang government official na tumangay ng pera ng taong bayan. Isang government official nagbanta sa presidente at sa pamilya. Ang pinoproblema natin ngayon pagtawid, saka makakakita nun. Diba? Kasi hindi nila pinapahalagaan yung salitang impeachment. Ganon ituring ni Chis Escudero yon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede itong iakyat sa Korte Suprema pero hindi ngayon dahil premature pa. Wala rin daw kasiguraduhan na papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil usaping politika ang malaking bahagi nito. Sa huli, anuman ang maging pasya ng 19th o 20th Congress, maaaring iakyat sa Korte Suprema. Kaya nga may Korte Suprema para magsabi, tama yung ginawa nyo, mali yung ginawa nyo. Anak ng wedding ka, Chis Escudero, di lumabas din. Gusto mong iakyat din sa Korte Suprema. Delaying tactics pa rin. Putik ka talaga. Biro mo, imposibleng, Chis Escudero, imposibleng hindi mo, dinelay mo to, tapos bandang uli, iaakyat mo sa Korte Suprema. Ginagago talaga tayo nito. Chis, inuulol mo ba kami? Hayop talaga to. Pero mo, yun ang sinasabi niya, iaakit niya sa Korte Suprema. Buti ka nung kinalaman ng Korte Suprema sa pagkukulang mo. Sabi, tama yung ginawa nyo, mali yung ginawa nyo, depende sa pananaw ng sino mang nais maghain ng kaso laban sa kung sino mang opisyal o opisina ng pamahalaan. Para sa GMA Gunggong to si Chiso. Dito tayo.
Nagkilos protesta sa Senado ngayong umaga ang ilang militanteng grupo. Bit-bit ang kanilang placard na nanawagan sila na agarang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinukundina nila ang mabagalaan nilang pag-usad ng paglilitis na kanilang tinawag na pagmamaniobrang pampolitika para iligtas ang Vice Presidente. Hindian nila dapat maantala ang proseso nito lalo't may mga seryosong alegasyon ng katiwalian at abuso sa kapangyarihan na ibinabato sa Vice. Kahapon dapat ang presentation ng articles of impeachment laban sa Vice at pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero inusog ito sa June 11 dahil sabi ni Senate President Chis Escudero, unahin muna nilang talakayin ang ilang mahalagang panukalang batas. Kaya na po siguro yung magpaintindi sa akin. Oh, ayan na, ayan na. Ayan po yung mga rallyista. Ngayon may papakita po ako sa inyo. Tignan nyo po ang kalokohan talaga ni Chis. Oh. Ito po. May papakita ko sa inyo. I just learned, sabi ni Tito Soto. Tignan nyo po ha. I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February 5 to has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay, grabe. Kita mo? Kita nyo po panggagago nila sa taong bayan? In-adjourn nila. Pag-adjourn nila, talagang in-adjourn talaga nila. Iniwanan nila lahat. Ginagago po tayo. Tingnan nyo po. Yung impeachment na pinasa sa Senado ng mga House, hindi po nila inasikaso. Talagang pag-adjourn nila Villanueva, nila Chis Escudero, wala silang pake na nasa Senado yung impeachment. Hindi nila pinaasikaso sa Senate Rules and Committee. Kita nyo po ang panggagago sa taong bayan. Ayun din po yung inano ni Coco Pimentel nung isang kahapon. Anong sabi niya? Bakit hindi natin talakayin yung pinasa nung February 5 nung nag-adjourn tayo? Kaya pala hindi matalakay ni Chis, sabi ni Tito Sen, hindi pa na ng Senate Rules of Committee. Kita nyo po? Kita nyo po ang ginawa-gawa sa atin? Biro mo nung umalis sila, nung February 5, na pangisi-ngisi itong hayop na Joel Villanueva, na nagmamayabang sila dahil mag-a-adjourn sila, ibig mong palang sabihin, hindi talaga nila inasikaso yung impeachment. Hindi niya sinabihan ng Senate Rules and Committee, oh, nandito na yan, asikasuhin nyo na yan. Putik, nagpapatay ka, kumbaga pakitang tao lang yung mga ginagawa nila, nagpatay ng robe, hindi pa rin nila inaasikaso. Kaya sabi ni Tito Sen, ay grabe, pero mo, isa kang Senate President. Pinasa sa'yo yung impeachment complaint. Talagang hindi mo ginalaw kasi adjourn. May initiative talaga si Chis eh. Kita mo? Sa makakita yan, Chis Escudero? Anong klaseng senador ka? Tinidelay nyo talaga. Kita mo? Hindi nyo ginawa ng paraan para ipasok sa Senado ang impeachment. Hindi nyo man lang ni-repair sa Senate Rules and Committee na kung saan, kung mare-repair nyo, na-i-refer nyo na yan, matatalakay nyo yan sa sinasabi ni Coco Pimentel. Eh kaso, wala kang maibigay kasi hindi mo inasikaso. Hindi
Hindi naman pwede yan, Chase. Talagang literal na panggagago na to sa taong bayan. Puta, ginagawa mo kaming ano dito eh. Ginagawa mo kami dito para kaming ano, tuod. Ginagawa mo kaming tanga parang DDS. Oh, pero mo, kahapon lang po na-discover yan. Hindi niya masagot pala si Coco Pimentel kasi nga, hindi niya pa naaasikaso ang hayop na impeachment na pinasa sa Senado. Ni-receive lang nila. Oo, ni-receive. Pero yung nandun na impeachment, wala silang pake. Basta adjourn kami, posang ama kayo. Oo.